Bakit kayo magre-resort sa threat? Dahil talunan na kayo, hindi nyo na kayang sagutin yung sinasabi ng kalaban ninyo. Di ba? Kung ang sinasabi lang naman ng kalaban ninyo ay totoo. Ngayon, kung hindi totoo yan, pasinungalingan nyo. Ngayon, galing mismo, no? Kay Kuya Bal na dito sa latest live niya, maraming revelations, no? Na itong si Beyonce ay nahahawa na. Grabe, no? Hindi parang ako medyo doubt, but if there's truth to this, nakakalungkot, no? Dahil parang ang nangyayari, walang natutunan si Beyonce sa kanyang pag-stay sa social media na para siya ay mahawa doon sa mga taong nakapaligid niya, na samantalang siya mismo ang nagsasabi na yung mga nakapaligid yung nagpapalala sa sitwasyon na kung nasaan sila ngayon. Then maririnig natin mismo kay Kuya Bal, dahil sabi ni Kuya Bal, nakausap niya raw eh. No? So, totoo kaya yun? So, iyon po ang ating bibigyan, ang aking reaksyon sa content ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong magpa-fact check para hindi po kayong pagsabihang fake news. Okay? So, ipaparinig ko po sa inyo yung part na kung saan nasabi nga no ni Bal Santos Matubang na si Beyonce ay unti-unti nang nahahawa. Kanino? Diba? Of course, ang iisipin natin lahat kay Dr. Love at kay Red Sign, and now ngayon sa nanay niya. And kailan pa ba nangyari yon? Nung nakaisip siya ng gano'n. So ito po, allow me to play that part. Ang bait ni Beyonce, ngayon, unti-unti nang ugaling demonyo. Nako. Coming from Bal Santos Matubang. So hindi natin alam kung yan ay exaggerated na kwento lang ni Bal. No? Na ganun ka-bad influence itong mga tao. So maybe in a sense na dahil nga sa mga nangyayari. So dapat si Bal medyo mag-iingat din dito sa mga sinasabi niya. Di ba? Pwede rin siyang balikan ng mga taong to. Okay, sabihin natin na opinion mo yan. Di ba? But kahit na yan ay opinion mo, they can use it as paninirang puri din, Sir Bal. No? Kasi medyo mabigat yung binibitawan mong salita na si Beyonce ay nahahawa na rin sa kanila sa pagiging ugaling demonyo. Nahahawa na si Beyonce sa ugali ng mga demonyo na yan. Ba? Unti-unti nang nahawaan ng ugaling demonyo. Ang bait ni Beyonce, ngayon, unti-unti nang ugaling demonyo. Kaya nakausap ko siya. Anong sabi sa akin ni Beyonce noon? Kalaban na ako. Pinapi nila ako. Magsasalita na ako. Sabi ko naman. So may ganun na palang plano si Beyonce? Kung hindi siya nakausap ni Kuya Bal, magsasalita na siya. So is this the reason why the mother is now the one talking in behalf of Beyonce? Ganun po ba yun? No? Kasi, yan, sabi ni Kuya Bal, diba? Gusto nang magsalita ni Beyonce, pero kinausap siya ni Kuya Bal. Nagkausap sila ni Kuya Bal. Eh since, siguro, hindi natin narinig si Beyonce, is it the reason kaya ngayon ang nanay na ang nagsasalita? Dahil pinigilan ni Kuya Bal si Beyonce? Ako pinagtatanong lang, no? Kasi sa nangyaring ito eh. Kung napakiusapan ni Kuya Bal, o ni Bal Santos Matubang si Beyonce, hindi umubra sa nanay ni Beyonce, kaya siya ngayon ang nagsasalita. Hindi niya naintindihan yung paliwanag ni Kuya Bal. No? Ito po kasi yung paliwanag ni Kuya Bal kay Beyonce. Unless magkahiwalay silang kinausap. Sino nang maapi sa'yo? Sino ang kakalabanin mo?
Aba, naging maldita na. Mhm. Wala ka namang kalaban dito. Yun, another, medyo masama yung mga nire-reveal mo, Kuya Bal. Kung talaga nakausap mo yan, Kuya Bal, aba, naging maldita si Beyonce? In what sense? Kuya Bal, ha? Parang kakaiba yan. Baka kailangan reviewin mo tong sinasabi mo. Akala ko ba, ay nako, medyo magulo yung statement mo, Kuya Bal. Sabi mo, mabait, tapos ngayon naging maldita na. Naging maldita siya dahil hindi niya na control yung sama ng loob niya sa mga basher. No? Kasi for you to say na nagmamaldita na siya, nakikita mo yung totoong ugali ni Beyonce. Or you're just exaggerating yung kwento mo, Kuya Bal. Ako'y nagtatanong din lang, ha, Kuya Bal. Ang kalaban nyo, yung ayaw sa inyo. Tulad ko, maraming ayaw sa akin. Huwag mo silang pansinin. Huwag mo silang pansinin yung mga ayaw sa inyo. Normal po na may mga taong ayaw sa atin. Pero mas maraming gusto ka. O yun ang yakapin mo. Huwag mong basahin yung mga baser mo. Huwag mong basahin at intindihin yung mga basers mo. Okay, so if, Kuya Bal, if this is what really Kuya Bal said to Beyonce, kaya napabago niya yung isip ni Beyonce, this is correct. Totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Kuya Bal. Kung yan ang pinaliwanag niya kay Beyonce, kaya hindi na nagmaldita si Beyonce. Kasi totoo naman, we cannot please everybody, especially sa SOCMED. Dahil may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang sinusuportahan. At yung mga sinusuportahan na yan, yung minsang nagpapagulo, sa takbo ng buhay ng mga vloggers, sponsors, beneficiaries. So katulad ni Beyonce na isa siyang beneficiaries, meron merong maiinggit sa kanya. And lalo na nung umayaw na siya sa love team. So kung yan talaga yung pinaliwanag ni Kuya Bal, it's good. Dahil yun naman talaga yung tamang explanation. Ignore them. Dahil sa tagal ninyo dito sa SOCMED, sa Kalingap, na alam natin na nasa Kalingap, marami talaga ang nag-uusap-usap o napag-uusapan na hanggang sa nauuwi sa nagiging exaggerated at lumalabas sa mga vlog. So, kumbaga para sa akin, yung lahat ng beneficiaries, dapat magiging immune sila sa kung anong pwedeng sabihin sa kanila once they are here at Kalingap community. Dahil nga, marami ang nangyayari dito sa community na to. Katulad si Kuya Bal, isa sa gumagawa ng controversy. Di ba? Sa pagsasabi niyang yan, na nagmaldita, nahahawa, Kuya Bal, medyo nagbibigay ka ng idea kung sino talaga si Beyonce pagdating sa mga bashers niya. Na ako, hindi niya dapat asalin. Katulad nga ng sinasabi mo, na dapat hindi sila pumapatol. Kasi masisira yung image nila. Pero dito sa mga sinabi mo, Kuya Bal, sinira mo ang image ni Beyonce. Sinisira mo. Although binabawi mo, okay, Kuya Bal, ayusin mo yung mga sinasabi. Pero kung yun talaga yung kanyang pinaliwanag, kay Beyonce, yun talaga yung totoo. Yun yung ewan ko, hindi nakita ng nanay ni Beyonce. Siguro nung kinausap ni Kuya Bal si Beyonce, hindi nakaharap yung nanay niya. So kaya nung si Beyonce na at yung nanay niya yung nag-usap, hindi nagustuhan ng nanay, feeling siguro ni Nanay Hansel, napipigilan yung anak niya, kaya siya yung nagsalita. So ngayon,
Sa pagsasalita mo na Nanay Hansel, ito po yung nangyari. No? Gumulo yung sitwasyon, nahanapan kayo ng butas dahil dyan sa semento na yan. At sa pagsasama ninyo sa inyong sponsor na dapat hindi dinadamay sa ganitong mga usapin. Dahil wala namang kinalaman yan, tumutulong lang yan. Unless nakialam sila, no? Unless may inutos sila. That's a different story. Iba na pong kwento yon. Diba? Pero kung sila ay tumutulong lang at madadrag yung name nila sa ganito, naku, hindi po maganda yon. So, dahil alam po nating lahat na ang mga sponsor ay alalay ng mga charity vloggers. No, katuwang po sila niyan. Kasama na, of course, yung mga viewers, isa pa po yan. Pero kasi ang mga sponsor is madalian or mabilisang tulong ang naibibigay. Unlike tayong mga viewers, no, revenue yon, so it takes months before magamit ng charity vlogger. No? So kaya po dapat hindi isinasama sa ganitong usapin ng inyong mga sponsor. Kasi baka madalayan, mawalan kayo ng sponsor. Yun. So dito sa mga binitawang salita ni Val Santos, no, medyo nakakapagtaka na may ganun palang inisip si Beyonce. No, despite of ako mismo, nagsasabi ako na dapat ginaya ni Nanay Hansel si Beyonce na hindi nagsasalita. So, lumalabas pala, siya ay napagsabihan ni Kuya Val, no? Na wala kang na hindi mo dapat sinasagot yung mga yan. Dahil merong, no, mga vloggers na sasagot para sa inyo. Which is correct naman, nakikita naman natin. Eh dito kasi, since napunta siya, no, kanila Dr. Lab, and si Dr. Lab pa dati, nung umpisa, ang nagdadrag ng name niya, so kaya medyo napapasama ngayon si Beyonce. Napapasama na ngayon si Beyonce. Which is hindi na maganda. No, so nakakalungkot pa kaya makita yung ganitong sitwasyon sa kanila. Ito yung nangyayari kay Beyonce at sa pamilya. Okay? And another thing that I would like to share ay itong kay Kindred ba yun? Kindred. No? Na ba? Bakit may threat na akong naririnig sa live niya? No? Meron siyang latest content na may threat sa buhay niya. And they are speculations, no? According to him, na merong nagpapatrabaho sa kanya. Parang sobra naman na yon, no? Are you is it really true, no? Kahit ano ba ang mga sinabi ni Kindred para ma-rattle kayo ng ganyan to the point na may mga threat na. Ako personally napakababaw ng mga bagay para pumasok na yung mga ganyang klase. No? Sobra na yan. Parang, malaking pera ba pinag-uusapan dito? Buhay ba ang nakataya rito para buhay din ang inyong kunin? No? So, I hope this is just part of whatever scheme these people are doing. No? Hindi po ito dapat mauwi sa ganyang nagkakaroon na ng threat. May pananakot na. And I hope this is just pananakot, no? Kasi kung ako yung gagawa ng kalokohan sa isang tao, bakit kailangan ko pang sabihin, i-announce para malaman ng taong bibiktimahin ko, di ba? So most likely I hope tama ako na pananakot, no? Para lang siguro patigilin si Kindred na magsalita dahil marami siyang mga nilalabas ng mga kwento. Di ba? Katulad nung sinasabing yung ina-accuse kay Edu, ginawa raw yun ni Dr. Lab. May mga ganyan ako narinig sa live niya. Na yung gawain ni Dr. Lab, biniblame niya or yun yung ginagawa niyang rason, no? Para mapasama daw si Edu. So, sana wag nang mauwi sa ganun. Okay? Sana doon lang kayo sa issue mag-usap-usap. Doon tayo. Sa issue mag-usap-usap. Hindi na po kailangang magkarating pa tayo sa death threat.
Vlogger kayo, no? May kakilala kayong vlogger, still the same thing. Dahil oras na matrace yan, wala rin naman kasi mangyayari. Vlogger to vlogger yan. Ngayon, bakit kayo magre-resort sa threat? Dahil talunan na kayo, hindi nyo na kayang sagutin yung sinasabi ng kalaban ninyo. Di ba? Kung ang sinasabi lang naman ng kalaban ninyo ay totoo. Ngayon, kung hindi totoo yan, pasinungalingan nyo. Ngayon, kung wala kayong mailabas, well, dig deeper on what you need to counter doon sa sinasabi sa'yo. Di ba? Kasi, para gumamit ka na ng dahas dahil lang sa hindi mo kaya yung idepensa yung pinaglalaban. Wala pong masama sa una umamin sa pagkakamali. Mas katapangan po yun, hindi yun karuwagan ang pag-aamin ng mali. No? So sana, no, kung totoo man yung mga gumagawa, no, makakaisip, no, doon nyo tirahin si Kinred, no? Basagin nyo po yung mga sinasabi nyo, patunayan nyo na mali siya. Hindi po yung threat kayo. Ano ba yan? Magandang threat ba yan? Okay lang kung maganda yung threat. Paano kung masama? Di ba? So, hindi na po maganda yun. Doon lang tayo sa issue, magdebate tayo sa issue. Tayo-tayo lang, huwag tayo magsama ng pamilya natin na wala rin sa so. No? Para magkaalaman. Hindi po para pag napikon ka mauwi ka sa anong klase kang nilala. Di ba? Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo, no? Kaya nagre-resort ka sa which is hindi maganda, no? Mas lalo kang walang I will consider you as taong talunan dahil nagre-resort ka sa mga ganyan. Porque ba may pera ka? Porque ba may pera? Kaya mo. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to and hanggang dito lamang, maraming salamat.